IFM. Sa buhay natin, may mga pagkakataon tayong maging masaya, matuwa, malungkot, tumawa o umiyak. Pero ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay hindi pangkaraniwang kwento na ine-air nyo sa araw-araw. Ito ay katatakutan. Mga idol, tawagin nyo na lang akong Merly. Hindi ko nababanggitin ang lugar na aking tinitirhan na sangkot sa kwento kong ito para na rin makaiwas sa diskriminasyon at kung ano pang espekulasyon sa aming lugar. May isa akong anak, si Ana. Samantalang ang asawa ko namang si Eric ay nasa Dubai. Dito mag-uumpisa ang aking kwento kung saan mapipilitan kaming lumipat ng bahay. O ano, bakit hindi ka na naman makakauwi ngayong Pasko? Hindi ko naman kayang pigilan yung desisyon ng boss ko. At saka, isang taon lang naman ang madadagdag sa kontrata Mabilis na lang yun. Ay nako, ganyan din yung sinabi mo sa akin nung pangalawang taon mo na sa Dubai. Mabilis na lang. Pagpasensahan mo na lang muna, ha? Alam mo, miss na kita. Lalo na si Ana. Huwag kang mag-alala. Pag uwi ko, walang araw na hindi ako papawi sa inyo ng anak natin, ha? Ay oo, dapat lang. Dahil kung hindi, nako talaga sinasabi ko sa'yo Parang ibang bawi ata ang gusto mo Ikaw ang pilyo-pilyo mo na naman. Ang dami mo nang atraso sa akin Huwag kang mag-alala. Kung ano man yung gusto mong pambawi galing sa akin, sure akong maibibigay ko sa'yo. Ay naku, ewan ko nga sa'yo. Si Daddy po ba yan? Ay naku, gising na pala ang baby natin. Oo baby, si Daddy Hello Daddy. Hi baby, tanghali na, kakagising mo lang? Wala namang pasok, kaya hinayaan ko munang magpuyat kagabi. Daddy, first honor po ako sa classroom po namin. Aba, ang galing naman ng baby ko Nasabi na sa akin yan ng mami mo. Kaya sa pag-uwi ko, madami ka sa aking toys. Yay! Uuwi ka na Daddy this Christmas? Ay, baby, matatagalan na muna ang uwi ni Daddy Na-extend kasi yung work niya Pero, huwag kang mag-alala. Mabilis na lang yun. Makikita mo na ako. Miss na kita, baby. I miss you too, Daddy. Oo, tama na. Mag-aayos ka na muna doon, anak, ha? Kakausapin ko lang si Daddy, okay? Okay, Mami. Buti naman at okay na ang lagay niyo dyan. Tungkol nga doon yung sasabihin ko Bala ko sanang umalis na dito sa apartment na to. Ha? Bakit? Naisip ko, ang layo kasi nito masyado sa palengke. Naisip ko na mas makakatipid din tayo kung doon na lang muna kami kila Papa titira. Ay, alam mo naman yung desisyon ko para dyan, di ba? Alam ko namang gusto mong nakabukod tayo sa kanila. Pero kagaya nga ng sinabi mo dati, dapat maging praktikal na tayo. Mas makakatipid kung doon muna kami nila Ana kila Papa. At saka, feel ko kasi hindi rin safe tong lugar na to lalo na sa aming dalawa ng anak mo. Ay, ano pa bang magagawa ko? Mukhang buo na rin naman ang desisyon mo. Nasabihan mo na ba sila, Papa? Hindi pa, pero sigurado naman ako kapag lumipat kami doon, may matutuluyan kami ni Ana. Pasensya ka na anak. Masyado nang masikip sa bahay gawa ng dito na rin nakatira yung kapatid mo pati yung asawa niya. Ano ho? Teka, akala ko ba nakabili na sila ng bahay sa Bulacan? Hindi raw natuloy. Nawalan din ng trabaho yung asawa ng ate mo kaya ayun. Dito muna silang mag-anak. Ay, nako. Ngayon pa nga hubang magagawa ko, si ate yun Huwag ka namang ganyan anak. Nagkataon lang naman Hindi naman ho ako galit pa. Alam ko naman na mas priority nyo sina ate. Tsaka naiintindihan ko naman po yun. Wala akong pinapaboran sa inyo. Ano ka ba naman? Kung maaga ka kasing nagsabi, di sana naihanda ko itong bahay. Pumiyahe patuloy kayo ng malayo para sa wala. Ba't pa kasi kayo umalis dun sa dating tinitirhan nyo? Syempre ho, gusto rin naman naming makatipid kahit papano. Sa susunod na taon pa uuwi si Eric Tsaka naisip ko na mas praktikal tsaka mas safe sa aming mag-ina na tumira na lang dito muna. Ay, pasensya na ha. Ay, siya hayaan nyo na ho pa.
Maghahanap na lang po muna siguro kami ng mauupahan na malapit dito. Sige. Balitaan mo ko kung may mahanap kayo ha. Teka. Naalala ko nga pala si Jonah. Yung kababata mo. Pinapaupahan nila yung unit nila. Baka makamura ka ng upa doon kasi kakilala mo naman. Sobrang bad trip ng araw na yon, lalo na't bumiyahe na kami mag-ina. Pero wala naman kaming magagawa. Una pa lang naman kasi ay pansin ko ng paborito talaga nitong si Papa, sina ate, kaya hindi na rin ako nagpumilit at pumunta na rin kami kina Jonah. Mangungupahan pa rin naman kami pero at least dito kina Jonah kung sakali hindi magiging malaki ang babayaran namin at magkakaroon pa kami ng sapat na pera para makapagtabi sa pangarap naming bahay. Bessie! Finally, you're here sa ating hometown. Sobrang hyper mo naman, Bes. Aba, natural, no? Ilang years din tayong hindi nagkita. Kamusta naman ang life natin dyan? Ito, same pa din. Simpleng buhay lang. Ay, nga pala ito pala si Ana, anak ko. Ay, hello baby girl! Ang cute-cute naman. Manang-mana ka kay mami. Ganda ng anak mo, Bes. Ay nako, syempre, kanino pa ba magmamana yan? Di sa akin. Ay ikaw, kumusta ka na? Eto, as usual, hanap-hanap pa rin ng afam para umangat sa buhay. Charot lang, dyan ako sa opisina ni Mayor nagtatrabaho. Oh, si Mr. mo, nakauwi na ba? Nako, wala pa. Ang tagal nga eh. Grabe, ang tagal na ha. Almost, 3 years na rin. Diyos ko, for sure, tuyong-tuyo ka na. Hoy, bibig mo. May bata akong kasama eh. Sorry baby girl. Ano ka ba? Dadaan din yung anak mo dyan? Ay, siya nga pala. Anong atin? Umuwi kasi kami dito para tumira kila Papa. Kaso lang, nandun naman sila ate. Masyado na raw masikip sa bahay para dumagdag pa kami. Nabanggit ni Papa na may pinapaupahan ka raw dito ah. Ay, ganun ba? Nako, ang alam ko, yung unit na sinasabi ni Tito, napaupahan na. Ha? Mm-mm. Ay naku. O sige. Kung wala naman siguro dito, baka subukan na lang naming maghanap sa iba. Andito na kasi kami. O siya, sige na. Una na muna kami ah. Ay, teka. Wait. Meron ditong isang kwarto. Kaya lang, madumi siya. Gusto mo tingnan? Tingnan natin. Okay. O tara, akyat tayo. O Bes, ito siya. Bale, nakasara lang siya kasi ang alam ko, ayaw patirhan to ni Papa eh. Pero kung gusto niyo talaga dito, pwede ko namang pabuksan to. Ako na lang bahala kay Papa. Sigurado ka ba? Baka mamaya magalit si Tito Tirson yun ah. Naku, ano ka ba? Ako nang bahala, Bes. At saka, ayoko namang maghanap pa kayo ng matutuluyan kung meron naman dito. Ang tanong, okay lang ba sa inyo? Ano ka ba? Okay na to sa amin no. Tsaka malapit lang kina Papa. Wait, magkano ba to? Naku, wag mo munang isipin yun. Ilagay niyo na muna yung mga gamit niyo sa loob at baka abutan pa kayo ng ulan. Ay naku, salamat talaga Bes ha. Best friend talaga kita. Of course! Ano ka ba? May kapalit to, no? Huh? Kapag umuwi ang mister mo, dapat may pasalubong din ako ah. Gusto ko ng chocolate. Ay, sus yun lang ba? O naman. Grabe naman, sino ba yun? Teka ho, sandali lang. Sinong nagpatuloy sa inyo dito? Mang Tirso? Oo, ako nga. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino nagbukas ng kwartong ito at sinong nagpatira sa inyo dito. Ay, teka ho, si Jonah ho. Bakit po ba? Ang kulit talaga ng babaeng yon. Bakit ho? May problema po ba? Problema? Malaki. Hindi kayo dapat nandito una pa lang.
Lumayas kayo dito! Layas! Ay, naku. Teka, sandali lang ho. Hindi naman ho tama na basta-basta nyo na lang kaming paalisin. Nagbayad naman po kami ng paunang renta. 1 month advance pa nga po tsaka 1 month deposit. Wala akong pakialam. Kaya nga nakasarado ito para hindi na matirhan. Pero pumasok pa rin kayo! Ay, sandali lang ho, Mang Tirso. Hindi ko ho kasi kayo naiintindihan. Si Jonah po yung may-ari nitong paupahan at sa kanya ho kami nakipag-usap. Pero ako ang bantay ng bahay na to. Kaya kabisado ko kung anong meron dito sa unit na ito. Hindi kayo dapat nandito. Sige ho. Kakausapin ko na lang po yung anak nyo, Mang Tirso. At siya na lang din ho yung kakausapin ko kung ano ho yung dapat naming gawin. Wala nang magagawa kung aalis kayo dito o hindi. Dahil kahit anong gawin nyo, hindi na kayo lulubayin ng bahay na ito. Ano ho bang... Teka lang, ano ho bang sinasabi nyo? Maling desisyon na nagpunta kayo sa bahay na ito. Matagal ko naman nang kilala si Mang Tirso. Nung mga bata pa kami ni Jonah ay gano'n na talaga ugali niya. Masungit. Pero hindi ko alam kung bakit grabe naman ata ang pagtrato niya sa amin na para bang hindi niya kakilala. Hindi ko rin siya maintindihan kung ano ba yung pinupunto niya sa mga salitang maling desisyon na nagpunta kami sa bahay na yon. Mommy, I'm hungry na. Ay, teka sandali lang anak ha. Magluluto na agad si Mami. Bubuksan ko lang itong pinto. Teka, ano bang gusto mong food? Kahit ano, Mommy. Gusto ko na talagang kumain Naku, sorry anak ha. Natagalan tayo. Ang haba kasi ng pila dun sa clinic Bato. Ayan. Pasok ko muna yung mga gamit natin dun sa loob, okay? Yay! Dahan-dahan lang anak. Madilim. Ay, Diyos ko po, anong nangyari dito? Mommy, bakit ang daming kalat sa house natin? Yung mga gamit ko napunta sa sala. Niluban ba tayo? Anak, dyan ka lang ha. I-check ko lang kung may mga nawalang gamit sa atin. Sarado naman yung mga bintana ng kwarto, pero bakit ang gulo ng mga gamit ko? Ay. Anak, kumusta dyan sa kwarto mo? Maayos po lahat ng gamit ko, Mommy. Maayos? So, ibig sabihin, yung mga gamit ko lang yung magulo. Teka, wala namang nawala sa gamit ko. Mommy, I'm scared na. Okay lang yan, anak. Sige, wait lang ha. Don't worry, Mommy is here. Ay, Diyos ko, sino kaya may gawa nito? Besh, nung dumating kami sobrang gulat na gulat talaga kami. Akala nga namin niluban kami. Ha? Pero nakita niyo naman yung mga bintana at pinto na nakasara, diba? Oo nga Baka naman nakalimutan mo lang isara yung mga bintana at pinto mo. Tapos, yung magnanakaw, sinara na lang nila pag alis nila para walang signs na nanloob sila? Walang signs, hindi nga Pagdating sa mga ganong bagay, alam mo Besh, hindi ako nakakalimot. 3 beses ako kung mag-check ng pinto, kaya imposible ang sinasabi mo. Ay, Bessie, alam ko na. Paano kung nilooban nga kayo, pero hindi tao? Ha? Anong hindi tao? Paano? Ay nako Jonah ha, tigilan mo ako sa mga ganyan, hindi ako naniniwala dyan. Ano ka ba? Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, baka nilooban kayo ng pusa, ganun. Hindi, lalong imposible. Halatang hindi kayang gawin ng pusa yung nangyari dito sa bahay. Kita mo naman, 'di ba? Ay, naku. Kinakabahan na tuloy ako. Relax, Bessie. O siya, huwag ka mag-alala. Ipapagawa ko na yung lock ng pinto nyo at magpapa-install na rin ako ng CCTV para naman mapanatag kayo. Lalo na yung isip mo. Okay na ba yon? Okay, sige. Salamat. Mommy, look I got high score sa school. Very good daw ako, sabi ni teacher. Ay, ang galing mo naman, baby. Patingin nga si Mommy.
Wow, very good nga. Kiss nga kay Mommy kasi very good si baby. Mwah! Thank you, Mommy. I love you. I love you too, anak. Alam niyo, ang cute niyong tingnan. Nakakainggit. Ano ka ba? Dadaanan mo rin naman to, no? Mag-antay ka lang. Alam niyo, dahil cute kayong tingnan, teka nga, ito. Picturean ko nga kayo. O, dali, post na, dali. Wag na, hindi nga ako sanay humarap sa camera. Ay, bilisan mo na. Nakapost na yung anak mo. Okay, game. 1, 2, 3, smile! Oh, ayan. Wait, tingnan ko na lang. Baka mamaya blurred. Ay, blurred nga. Maulit nga. Teka. Sino to? Diyos ko! Oh, bakit? Anong nangyari? Wala ba kayong ibang kasama sa bahay? Bakit? Ako nga, patingin nga ako ng picture. Kung ganun, sino tong lalaki sa likod yun na nakamiti? Ano? Akin na nga, patingin nga ako. Wala naman ah. Ay, ano ka ba, Jonah? Tinatakot mo na naman kami. Teka, nawala. Andito siya eh. Andito siya. 2 beses ko lang tinignan pero bakit ngayon wala na? Malinaw rin yung picture. Hoy, Jonah, alam mo kung nananakot ka, wag kami ha. May bata akong kasama. Baka mamaya hindi pa ako patulugin ito ni Ana kasi tinatakot mo. Seryoso ako, bes. Nakita mismo ng 2 mata ko. Lalaking kulay itim. Nakangiti. At nanilisik ang mga mata. Kahit na hindi ko nakita ang sinasabi ni Jonah na lalaking nakangiti sa likod namin, kinilabutan ako. Paano kung tama siya? Paano kung yun nga ang mga bagay na sinasabi ni Mang Tirso? Paano kung tama siya na maling desisyon na tumira kami sa bahay na yon? Kahit na unti-unting kinakatakutan ko na ang bahay namin ay wala pa rin akong malakas na dahilan para umalis. Unang-una ay mas makakatipid kami rito. Kaya naman nagpatuloy ang pagtira namin. Pero sa katagalan, napansin kong iba talaga ang presensya ng bahay na yon. Para akong nangihina sa bawat araw at para akong nagkakasakit sa hindi ko malamang dahilan. Nasaan ba ako? Bakit ang dilim dito? Mahal! Mahal! Sandali, kilala ko yung boses na yun ah. Mahal! Nandito na ako! Eric? Teka lang, bakit nandito ka? Kailangan pa bang tanungin yan? Ang mahalaga, nandito na ako. Wait lang, pero paano yung ano? Paano yung... Huwag ka nang mag-alala sa lahat ng bagay. Ako nang bahala. Teka, nalilito kasi ako eh. Ayaw mo ba akong kasama? Hindi naman sa ganun. Siguro nabibigla lang ako kasi, di ba? Nagulat din ako na nandito ka na agad. Huwag mo nang punuin ng alinlangan ang isip mo. Diba? Matagal mo na tong hinihintay. Akong bahala sa'yo. Humiga ka na. Teka lang, sandali. Teka lang, ma. Eric. Eric. Nasasakal. Hindi ako ano ba? Anak? Mommy, are you okay? Oo naman. Anak, bakit? Nag-aalala kasi ako sa'yo, Mommy. Ganun ba? Wala yan, natutulog lang si Mami, anak. Masama kasi yung pakiramdam ko eh. Wait, natapos mo na ba yung assignments mo? Yes, Mommy. Natapos ko na siya kanina pa po.
pupuntahan po sana kita kaso narinig ko po may tao po pala kayong kasama sa kwarto niyo po. Kasama? Ako lang mag-isa dito, baby. Walang kasama si Mommy. Ay, akala ko po meron, Mommy. May narinig po akong lalaking nagsasalita po kasi sa loob Lalaki? Ay, halika nga dito, baby. Ayoko ng ganyang joke, ha? Nako, hindi good joke yan. Masama din yung nagsisinungaling, anak. Hindi po ako nagsisinungaling, Mommy. Kasi alam ko po bad yun. Naririnig ko po talaga yung lalaki sa loob ng room niyo po. Tumatawa pa nga po ng malakas Pagkatapos ng mga bagay na sinabi ng anak ko sa akin, tila nabuhusan ako ng malamig na tubig dahil hindi lang pala basta panaginip ang nangyayari sa akin. Isang elemento ang gumagambala sa aming mag-ina. Hindi ako sigurado kung ano pero naging buo ang isip ko. Kailangan na naming umalis sa bahay na yon. Para sa akin at higit sa lahat, para na rin kay Ana. Hindi mo talaga ako maiintindihan kasi hindi nga rin ordinaryo yung nangyayari dito sa bahay na to. Eric, gusto ko na talagang umalis. Paano ngayon yan? Lilipat na naman ang eskwelahan si Ana? Importante pa ba yun? Ikaw na nga yung nagsabi nun, di ba? Doon tayo kung saan safe kaming mag-ina. Kinakausap mo na ba sila, Papa? At si Mama? Naalis kayo ulit sa bayan na yan? Hindi pa. Pero baka mamaya kausapin ko pagkatapos kong sunduin si Ana sa school. O sige, basta tawagan mo ko kung sakaling magbagong isip mo, ha? Sabihan mo rin ako kung sakaling makalipat kayo agad. Okay, sige. Papasok ka pa at baka malate ka na. Sige na, mahal. Bye na. I love you. I love you too. Bye. Ay, kabayo! Ano ba yun? Teka lang, ba't may pasag na baso dito? Paano nangyari yun? Sino yan? Jonah? Ikaw ba yan? May tao ba dyan? Sino ka? Akin ka lang. Hindi ka makakalas bahay ko. Sino ka? Magpakita ka! Ikaw ba yung nanggugulo sa amin? Layo mo na kami! Tumigil ka na! Tigilan mo na kami! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Layuan mo ang babaeng yan! Sabihin mo, gagawin mo yun? Pilso? Edum-dum patrum, nagtumtim krupum, kalam tumterum. Pilso! Hindi na dapat kita tinawag mo una pa lang. Wala ka na magagawa. Sinasabi ko, wala ka na magagawa. Akin na ang babaeng yan. Akin na! Itong sa'yo! Hindi man kita mapapaalis pero ililigtas ko ang babaeng ito sa'yo. Kunin mo itong libro. Sabayan mo ako ng pagligtas. Teka lang ah, babasahin ko ba to? Oo. Bilisan mo. Basahin mo ng tuloy-tuloy. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapatid. Omnipotentem Ligawan ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesu Cristo. Sa atin ng Diyos. Magkaroon ng lahat.
Nostrum Espiritum Sanctum Pinangalit ni Santa Maria yung Virgen. Pinapasakit ni Poncio Pilato. Ipinapos sa Pilato. Namatay. Nilibig. Manahon sa pinangaroon na ng mga yung Napagay na Ipagsak ng Diyos mo, ibigin ko. Kaya babawiin ko ang buhay mo. Babawiin ko. Bawiin mo na ang lahat sa akin. Hindi ko hahayaang makapaghasik ka pa ng lagim sa mundo namin. Anong nangyayari? Wala na ba siya? Hindi pa siya nawawala. Babalik pa siya. At kailangan ko siyang pigilan. Kayo, ayos lang ba kayo, Mang Tirso? Huwag mo akong hawakan. Umalis ka na. Pumunta ka muna sa bahay at huwag na huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Sige po. Magulo ang lahat ng pangyayari. Hindi makasabay ang isip at diwa ko kung sino at ano ang nakasalumuhan namin sa bahay na yon. Sa totoo niyan, tanging boses lang ang malinaw kong naririnig at tila sa mga basag na piraso lang ng salamin ko na aninag ang mukha ng elementong nagtangka sa aming buhay. Higit sa lahat, ang naramdaman ko ng pagkakataong iyon, takot. Buti na lang at wala ang anak ko ng mga oras na yon at ako lang ang mag-isa sa bahay. Pagkatapos ng pangyayari ay dumiretso ako sa bahay nila Mang Tirso para doon magpalipas ng nerbiyos. Kahit na mukhang napaalis ni Mang Tirso ang nakasalumuhan namin, mahalata mo sa mga mukha niya na hapong-hapo siya sa nangyari. Doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataong malaman ang lahat ng tungkol sa bahay na yon. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi ng anak mo. Huwag na kayong bumalik sa bahay na yon. Pero kasi yung mga gamit po kasi namin... Nakita mo naman siguro yung nangyari kanina. Inuulit ko, huwag na kayong bumalik sa bahay na yon. Bukas rin mismo, umalis na kayo sa bayan na to para na rin sa kaligtasan nyo. Sige po. Pwede ko po bang malaman kung ano po yung nangyari kanina? Ay, matagal ko nang sinasabi sa inyong umalis na kayo sa bahay na yon. Noon pa. Pinapaalis ko na kayo dahil alam kong posible ulit itong mangyari. Ulit? Ibig niyo bang sabihin, laging nangyayari to? At teka sandali ho, hindi ko kasi naiintindihan talaga eh. Baka po pwede niyong i-explain sa akin ng buo. Inkubyo. Yun ang tawag sa mga kagaya niya. Inkubyo ho? Oo. Isa yung uri ng demonyo na ang tanging gusto lang ay pumatong sa mga biktima nito para dumami ang kanilang lahi. Ginagamit nila ang kanilang biktima para makipagtalik at ubusin ang lakas nito at kalusugan. Pero paano po nagkaroon ng inkubyo sa bahay na yun? Si Lorena, ang dati kong kasintahan. Siya ang dating nakatira sa bahay na inupahan mo. Akala ko noon ay magiging kaming dalawa sa dulo. Hanggang sa nalaman kong niloloko niya pala ako. Sa galit ko, inalam ko ang tungkol sa inkubyo at tinawag ko siya para makaganti ako kay Lorena at hayaang manghina at mamatay sa sakit. Ha? Grabe naman po yung ginawa niyo, Diyos ko. Alam ko, at sa mahabang panahon, pinagsisihan ko iyon. Pagkatapos mamatay ni Lorena, ang buong akala ko ay aalis na siya sa mundong ito. Hindi pala. Hindi ikaw ang unang babaeng ginambala niya. Lahat ng tao, lalong-lalo na mga babaeng tumira sa apartment na yan, ginalaw at pinagsamantalahan niya. Kaya pansamantalay isinara ko na lang muna ang bahay na yon, kung saan
walang sino man ang pwedeng pumasok hanggang sa dumating kayo. Pero narinig ko na babalik siya. Hindi siya napuksa ng tuluyan. Sigurado akong gaganti siya. Kaya sa lalong madaling panahon ay umalis na kayo rito. Ito ang aghimat na suot ko. Ipasuot mo ito sa anak mo o maging sayo para maprotektahan kayo laban sa kanya. Teka, paano ho kayo? Huwag mo na akong isipin. Alalahanin mo, may anak ka at babae rin siya. O, halika na anak. Dahan-dahan lang ha, baka madapa ka. Yes, Mami. Babalik po tayo dun sa dati nating house? Oo anak kailangan natin. Ay, sige yung mga gamit mo ba? Nandito na lahat? Nandyan na ba? Yes, Mami. Ay wait lang, sandali lang baby ha. Dito ka lang, sasagutin ko lang to. Oh hello Bes. Bes? Oh, napatawag. Wait lang, umiiyak ka ba? Bes? Si Papa. Ha? Bakit? Anong nangyari? Si Papa. Wala na. Ano? Ano nangyari yun? Kanina umaga lang. Pag-alis niya nangyari. Kumakatok ko sa kwarto niya pero walang sumasagot. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Papa. Wala nang malay. Patay na. Sorry, Bes. Inatake ba sa puso yung papa mo? Ano ba? Anong sakit niya? Ano ba nangyari? Hindi naman sa kung ano pa man, pero kung ganun sana, maintindihan ko. Lalo na at matanda na rin si Papa. Ha? Ano ba sinasabi mo? Namatay si Papa dahil sa takal niya sa sarili niya. Pagkakita ko sa kanya, hawak-hawak niya yung leeg niya. Sobrang higpit. Nagulat din ako sa itsura ng mukha niya. Nakangiti siya at nakatilan nung namatay. Ano ka mo? Pagkatapos namin tulisin ang kamay niya sa leeg niya, may nakita kaming piraso ng papel at may nakasulat. Anong nakasulat? 3 salita. Hahabulin ko kayo. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na nagpakamatay si Mang Tirso pero alam ko sa sarili ko na hindi ito normal na pagpapakamatay lang. Sigurado ako na ang inkubyo na sinasabi ni Mang Tirso ang may gawa nito. Hindi ko alam kung sino ang pinatutungkulan ng mga salitang nakasulat sa piraso ng papel. Pagkatapos kong marinig ang bagay na yon ay tila naramdaman kong may sumusunod sa amin kahit saan man ako magpunta. Mga idol, hanggang ngayon ay nababalot pa rin ako ng takot. Ramdam kong pinagmamasdan niya pa rin ako. Ramdam kong isang pagkakamali ko ay babalikan ako at ang pamilya ko. Bukod kay Mang Tirso, kahit pa nakauwi na ang asawa ko at sa ibang bayan na kami nakatira, wala nang ibang nakakaalam ng pangyayari dahil na rin sa takot ko mapag-isipan na nawawalan ng bait. Tanging inaasahan ko na lang ay ang anting-anting na binigay ni Mang Tirso at pagdarasal. Maraming salamat ni Rai FM kung sakaling mabasa ninyo ang liham kong ito. Nawa matulungan ninyo ako kung ano po ang pwede kong gawin sa mga oras na ito. Lubos na gumagalang, Merly.